Bali ngayong araw guys ay pupunta nga ulit tayo sa pagpahila ng kahoy. Nagsisimula na kasi kami manguha ni Papa para gagawing uling. Alam nyo naman guys, kahit saan naman siguro ay napakamahal ng gasol. Kaya sa tuwing nagluluto kami, uling muna ang gamit. Halos parehas lang din sila ng luto kapag gasol. Tapos tinulungan muna ako ni nanay magkabit ng tali ng kalabaw. At si Otoy naman ay nangunguha ng makopa. Kaya napahinto muna ako dito saglit para makichismis. Sobrang hinog na kasi mga bunga kaya parang nakakataka. Pero hindi naman ako masyado mahilig dyan kaya umalis din ako agad. Bali mag-alas 8 na yata nung kinuha ko yung kalabaw. Nanggaling pa kasi to sa pinagulahan kaya medyo natagalan pa ako. Pero yung paghihilahan naman natin ay malapit lang. Dito lang to guys sa may baba namin kalapit ng kawayan. At eto na yung mga kahoy na ikakarga natin. Bunliw nga kung tawagin yung kahoy na yan dito sa amin. Medyo puting kahoy to guys na bihira lang din magsanga. Kadalasan kasi parang nyug lang to na straight lang. Pinaputol na to guys kasi nakakasagaba lang sa nyug. Malambot lang kasi yung ganitong klase ng kahoy kaya hindi masyadong mapakinabangan. Di katulad ng mga mahogany tsaka nara. Kahit nga may kalakihan na to itak lang yung gamit namin. Bali dalawang puno nga to, isa dun sa may kay Papa at isa dito sa may akin. Sobrang agang ang gumising kanina ni Papa para magputol-putol. Tapos nung ako naman yung nagising ay nagasikaso lang ako tapos tumulong na din. Ang buong balak namin nung una ay dito na namin to bibiyakin. Ang kaso nga lang sabi ni Papa ay medyo mainit na daw sa pwesto. Kailangan pa kasing biyakin to guys para mas mabilis ulingin. Pero malambot lang naman to kasi parang bulak lang yung bandang gitna niya. Mas magandang gamitin dito sa pagbibiyak guys ay palakol. Pero kailangan muna natin tapusin yung paghihila bago magbiyak. Solo flight muna tayo guys kasi nagpuputol pa si Papa dun sa isa. Tapos yung isasama namin sa pag-uuling guys ay etong kustonera. Yan yung kinuha natin nung nakaraan na na-vlog din natin. Tapos nung magbababa na ako biglang dumating si nanay tsaka yung pinsan ko. May inuutos kasi sa akin kaya sila na doon bahala dito. Pero nagantabay muna ako kasi medyo may kalakihan yung iba dito. Tapos nung okay na pumunta na ako sa bahay. Dahil Mother's Day ngayon ay magluluto sila mama ng nilaga. Happy Mother's Day nga pala sa lahat ng nanay na nakasubaybay palagi sa akin. Wala man lang ako naihanda guys kasi hindi ko alam na Mother's Day pala ngayon. Ang totoo niyan ay kung hindi pa nagparinig si mama hindi ko pa malalaman. Pero okay na yun, masarap naman ang ulam namin mamayang pananghalian. Malay natin mamayang hapon ay magkaroon ng ganap. Tapos natatawa lang ako guys kasi ang dami nagchat-chat tsaka nagko-comment. Yung iba nga ay nangmumura pa talaga. Ang nirereklamo nila ay bakit hanggang ngayon daw ay wala pa akong upload na kalapati. Pasensya na kayo guys, medyo busy pa lang kaya hindi ko maisingit itong mga ibon. Pero dahil namimiss nyo na yata ay pagbibigyan ko kayo. Parang 3 araw na din yata nakalipas simula nung huling pinakita ko to sa inyo. Pero kahit papano naman ay may nagbago na sa mga ibon natin. Kagaya na lang netong dalawa nating inakay. Lumabas na nga pareho ang kulay neto at parang blue bar. Pero ewan ko na lang kapag nag-matured pa sila. Tapos yung mga magulang nung inakay na hindi pa natin nabubukod. May itlog na nga tong dalawa kaya kailangan na talaga nating alisin to dito. Malaki na naman to kaya pwede na yan. Tapos yung off color natin guys ay nagpisa na din to. Nakakatuwa lang kasi healthy yung dalawang inakay niya. Excited na ako guys sa kakalabasan niyang kulay. Tapos sa dream loop naman natin wala naman masyado nagbago. Patuloy lang nagmamatured yung mga bagong lagay nating inakay. Kahit papano ay marunong na sila makihalubilo. At hindi ko na rin nakikita na inaaway sila. Tapos sa Taiwan natin may isang pangyayari na nakakagulat. Kaya napagawa tuloy ako ng isang bagong pugad nang wala sa oras. Kaninang umaga kasi nung papatukayin ko sila ay may nakita akong itlog sa lapad. Sigurado akong sa kanila to at buti na lang ay hindi nabasag. Kaya yung dating lumang pugad dinagdagan ko ng buhangin. Tapos yung mga dating inakay ay nilagyan ko na lang ng bagong pugad. Para naman kahit papano ay malimliman din yun ng maayos. Yun nga lang ang napapansin ko ay parang hindi nila inuupuan. Kaya kailangan nating obserbahan yan buong maghapon. 2 fingers sa akin!